Breaking news mga kababayan. Nako po, ito na ang gugulat sa inyong tanghaling tapat. AFP Romeo Brawner, may viral po na statement na talagang pinag-uusapan ngayon. Napakalupit ng kanyang mga sinabi na kailangang handang lumaban ng Pilipinas. Nako po, ayon kay Brawner, dapat may kakayahan ang bansang Pilipinas na makipaglaban at makatiis ng hanggang 1 buwan. Nako po, mga kababayan ko, bago pa dumating ang tulong mula sa ibang bansa. Matindi po ito na talagang binatikos po ng marami. Lalong-lalo na po yung mga Marines na para bang ipinapain tayo sa kumukulong lava na nasa Bulkang Taal. So dito mga kababayan, inapareact yung mga Marines na para bang gusto ni Brawner na ipain tayo. Si Brawner na nagsabi na hindi sapat ang armas ng AFP para suportahan at protektahan ang buong Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ito po ang kanyang sinabi. Nako, magugulat kayo dito mga kababayan ko. Ito po, ito si General Brawner. Bakit viral ngayon? Nako mga kababayan, di ba meron pang balita ngayon na ang mga malalaking religious group gaya ng JIL, KOJC at yung isang malaking reliyon na di umano mga kababayan, balita po ito hindi galing sa akin ito. Marami na pong naglabas na mga news sa mainstream media, pati sa mga private na individual, na meron talagang malaking pagtitipon na rally ang mga religious group na ito. Na sinasabi po nila matinding pagsama-sama ng tao ito para iprotesta ang nangyayaring kaguluhan at korupsyon sa Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, si Marcoleta, sinisiraan nila, pati yung isang witness na si Orly Gutesa, gusto nilang tumahimik. Hinahanap na nila. Lalong-lalo na si Senador Ping Lacson, pinasugpi na niya. So ngayon mga kababayan, darating kasi ang November 30, araw ng mga bayani, araw ni Bonifacio. So ngayong linggong ito, meron daw di umano. Sinasabi nila na nababalitaan natin mga kababayan na talagang merong matinding pagtitipon na magaganap ng mga malalaking reliyon na manginginig pati Malacanang. Manginginig ang mga buhaya dito, mga kababayan. So ngayon po, balik po tayo kay General Brawner. Binabakbakan din ng mga Marines ito, na mga ex-generals, ex-scout ranger, na tila'y pinapain ni Brawner ang mga Pilipino sa nagliliyab ni impyerno na missile ng malalakas na bansa gaya ng China. Di ba mainit pong labanan sa agawan ng mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, sa Masinloc, malapit po sa Zambales. So ngayon po, di ba sabi ni Brawner noon, nagyabang na yung missile daw na meron sa atin sa Pilipinas, yung BrahMos ba yun? O kung anong tawag dyan, yung parang Watusi, na kaya daw umabot hanggang mainland China ang missile na nakatayo sa Pilipinas. Sabi naman ni Basti Duterte or ni Pulong Duterte, kaya ngang umabot. Pero ang tanong, kaya mo bang protektahan ang kanilang depensa? Depensa yung, anong tawag doon mga kababayan pag gumanti? Yung ganti ng China. Kaya mo bang salagin ang kanilang mga hydrogen bomb?
Mga missile na naglalakihan, kung ikukumpara mo sa malawat tusi na 5-star na paputok na meron ng AFP. So sabi niya, sa oras ng digmaan, Pilipino muna ang dapat lumaban. Aba, meron pang may condition. Bago dumating ang mga kalyado, naluto na tayo, natunaw na tayo. Na nalamog na tayo ng kalaban. Kumbaga sa boxing, dehado bugbog sarado ka na ni Manny Pacman. Wala pang saklolo na dumarating 30 days. Tatagal bang Pilipinas ang 30 days? Baka isang araw lang 2 araw, ubos na ang Pilipinas So ngayon mga kababayan, binatikos itong si Browner dito. Pakinggan po natin. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlarin ang kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni yan mga kababayan, tignan natin yung mga komento po sa FB. Ano bang sinasabi ng mga nagagalit kay Browner? Ito po mga kababayan. So ito po yung sabi dito, tila ipinapain tayo ni Browner. Tila ipinapain tayo ni Browner dito sa nag-aalab na apoy. Ito po mga kababayan. Nanindigan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na dapat maging handa ang Pilipinas na lumaban sa gitna ng anumang banta ng armadong pag-atake bago man dumating ang tulong mula sa kalyadong Pilipinas o kalyadong bansa. Ayon kay AFP, bagamat nakahanda ang buong sandataang lakas na ipagtanggol ang bansa, aminado silang kulang pang mga kagamitan at depensa upang sabay-sabay na maprotektahan ang buong kapuluan. So ito yung mga komento. Sample daw sir, naku po, nililigaw nila mga issue. Hoy, ikaw ang makipag-away doon. Busy pa kami at nag-aantay ng makinig sa kung sino ang makukulong sa flood control. Tignan nyo. Love the neighborhood. Learn how to make, amend, and coexist. Huwag mo kami damay sa kahambugan mo, sir. Nako, Cipriano Maak. Daniel Dakuan. Hindi war ang pinaglalaban. Hindi war ang pinaghahandaan. Hulihin si Marcos dahil lugmok na ang ekonomiya at wala ng kwartang bayan. Halaka. Mga kababayan ko, nagagalit ang mga tao dito. Ayan mga kababayan, no. O tignan nyo po, ang daming mga comment dito. 3,000 po ang comment. Browner, hindi bala ang ilalaban natin kundi diplomacy para maiwasan ang maraming buhay masawi. Wala na kayong kalyadong bansa dahil sa korupsyon. Lakas ang tama mga namumuno talaga sa atin. Wag nang magpakahiro, di pa makalipad ng mga helicopter nyo, may drone nang nakaabang. Iba ang labanan sa ground war kumpara sa kagamitang teknolohiya. Normal lang na magplano ng taktika.
Set, sit down, jump, run, good boy. Brown, jump, jump, jump. Kailangan bawiin natin ang Pilipinas sa kamay ng mafia. O, tignan nyo mga kababayan. Ito, sinabi po ng mga nang babash kay Browner na tila diversionary tactics ang ginagawa nila para mailihis ang direksyon ng issue ng flood control. Kaya nagagalit yung iba, bakit tila si Browner ay pinag-aapoy yung digmaan ng bansa laban sa ibang bansa. Wala naman tayong kakayanan. Bakit daw? Para bang dati pinagmamalaki niya na kayang makarating ang missile ng Pilipinas doon sa mainland China. Tapos ngayon sasabihin niya kulang daw ang ating kagamitang pandigma para protektahan ang bansa. Di dapat manahimik na lang. Yan yung po yung sinasabi ng tao. Hindi China ang kalaban natin, sabi ng tao na nagko-comment, kundi mga magnanakaw sa gobyerno na nilustay ang pera ng bayan. So ngayon, sinasabi nila diversionary tactics para makalimutan ng flood control. Nako po, kahit million years ang makalipas, hindi makalimutan ang pagnanakaw na ito na nangyari mga kababayan. Nako po, ito na. Ito po ang sabi ng mga tao. Pakinggan po natin. Ito yung sabi ni Browner po dito mga kababayan. Pakinggan po natin. Ito po. Ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. O mga kababayan, sa tingin nyo aabot po ang bansang Pilipinas ng 1 buwan bago maprotektahan ang ating mga sarili? Iba na ang kagamitan ngayon, mga kababayan. Hindi gaya nung panahon nila Jose Rizal, nila Andres Bonifacio na tabas-tabas lang, na palapalakol lang, na itak lang at balisong. Iba ngayon mga kababayan ang labanan. Chemical weapon po ngayon. Missile po na malalaking mga lalong-lalo na nung nagkaroon ng ang China, napakalalaking mga missile ang kanila. Di ba sabi ng AFP nagyabang siya na kayang-kayang umabot ang missile ng Pilipinas hanggang China. Bakit ngayon sabi niya mga kababayan, kulang daw ang kagamitan para protektahan ang buong Pilipinas. Kailangan daw lumaban ng Pilipinas ng 30 days bago ang mga kalaban o yung mga Amerikano ay tayo ay saklolohan. Sa tingin nyo, pagdating ng 30 days, meron pang nakatayong mga building sa Pilipinas, baka wala na, baka abo na. Ito ba yung mga sinasabi ng tao mga kababayan? Na yung sinasabi ni AFP Browner, kaya na ba siya, idinadivert daw yung issue sa issue ng flood control na mga pagnanakaw ngayon, kaya nababash si General Browner. Okay naman yung ginagawa nila mga kababayan na nag-iensayo, gumagawa ng mga taktika para be ready, ready awareness po anytime na sumugod po yung mga kalaban. Yun nga lang mga kababayan, kung China naman ang kalaban mo, dapat manahimik at wag yung parang ikaw pa yung nagsasalita na nagyayabang, malakas ang missile natin, naabot sa China. Yun yung sinasabi ng mga komento ng mga ex-marine na bakit tila sinasalang tayo sa kumukulong
sumasabog na apoy na malabulkan. Di maluto tayo ng isang buwan bago dumating yung mga Amerikano. Yun po yung sinasabi. Ito po. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa giyera na tayo. Ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation, coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacan. So yan mga kababayan ng mga balita. So kayo, kaya bang depensahan ng Pilipinas ang sarili sa loob ng 30 buwan o 30 days? Eh baka mamaya isang araw lang or wala pang isang oras, yari na ang bansang Pilipinas. 'Di ba mga kababayan? So anong masasabi sa mga komento po na nakita po dito sa FB? Ayan no. Nabash po siya eh. So, yan po ang ating reaksyon. Mga kababayan, once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.